May permit ba pagkanakaw? Wala! May permit ba pagkanakaw? Wala! Kung ako ninakawan, ikaw din! Kayo din! Lahat kayo ang ninakawan! Tapos hihingan nyo kanila ng permit! Mga putang ina ninyo! Walang permit na pagkanakaw! Kami lahat ng ayos, lahat ng kita namin kinukuha ng tax! Kayo din! Tapos pinaprotektahan ninyo ang mga magpanakaw! Tangina! Correct. Hihingin mo ako ngayon ng permit? Susunod ako sa batas! Na nagpapasunod ng batas ang presidente mismo magnanakaw! Putang ina permit yan! Sinungaling sila! Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta! Nauna pa ninyong pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat dito sa Donmar TV. At heto po, no, atin pong panoorin itong isang speech ni Attorney Rowena Guanzon. Grabe po ang banat niya dito kay BBM at dito sa mga corrupt officials sa gobyernong ito, no. Nag-speech itong si Attorney Rowena Guanzon sa isang rally. Hindi ko alam kung saang lugar to. Ginanap ito kahapon, no, kung saan talaga binabanatan nitong si Attorney Rowena Guanzon at tuwang-tuwa yung mga nanunood doon na mga rallyista at taong bayan sa mga sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Sapol na sapol itong si BBM, bangag raw na bangag itong si BBM. Yan po ang ating pakikinggan ngayong araw na ito kasi po masarap sa tenga ang mga pinagsasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Masarap sa tenga. Grabe guys, kaya nga magre-react tayo doon kasi kahit alam nyo itong si Attorney Rowena Guanzon, kahit bumabanat siya sa ating administrasyon, hindi lang basta nakabanat siya. Hindi ba kagaya ni yung vlogger na parang octopus, yung mukha sa kabila ng vlogger ng mga loyalista at sa mga dilawan. Sino yon? Yung vlogger na Lovely, yung Lovely Granada ba yon? Na basta lang makabanat na walang punto, walang tawag doon, argumento. Pero ito, lawyer kasi ito, dating Comelec chair, itong si Attorney Rowena Guanzon, every segundong mga banat niya, hindi lang basta banat na sinasaktan niya sa kanyang mga pananalita, kundi may naman, laman at reason bakit binabanatan niya. So yan po ang ating i-reaction ngayong araw na ito, no? At pag-uusapan rin natin ito dahil diyan sa rally na yan, meron pong video na kumakalat ngayon sa social media. I don't know if nakita rin ninyo ito sa Facebook o sa YouTube, pero trending na trending itong mga motorista na mga rallyista na hindi ko alam if they are connected sa mga DDS, okay? Any DDS group. Hindi ko alam. Pero nakita lang ito, ang sure ko na alam ko, galit sa administrasyong Marcos. Galit kay BBM. Galit sa pagnanakaw ng mga buwaya ng nangyayaring administrasyong ito. Okay? Sa video na yun, pakita doon, no, na ang pulis at itong mga motoristang rallyista ay nagsigawan, nagpalitan ng sigawan kasi gusto nilang mag-enter sa isang daan, no, na hindi sila pinadadaan doon. So medyo nagkaroon po ng tensyon, nagkasigawan, halos nagkasakitan. Yan, ipapakita ko yan mamaya sa inyo. Okay? Don Mar, bakit mo pinapakita yung ganyang mga video? Ako, no, ipinapakita ko sa inyo ito para aware yung mga hindi pa naniniwala na mga loyalista at mga dilawan na ganito na po kagalit ang sambayanang Pilipino sa paghandle ng administrasyong Marcos.
Hindi lang tayo dito sa Donmar TV basta-basta nagpapakita na kung ano-ano yung mga para magkaroon lang ako ng views. Hindi. Ipinapakita ko sa inyo na totoo na galit na ang taong bayan dito sa administrasyong ito. Hindi tayo anti-government. We are for the government, no? Gusto natin, nasa pangalan nga government, to govern. Gusto natin maganda yung pag-govern sa atin. Wala naman tayong problema sa ibang aspeto siguro, no? Sa mga ibang ahensya ng pamahalaan ngayon, pero dapat pupunahin naman natin yung mga kamalian nila, no? Kaya nga sabi ko, kung hindi tayo idadaan sa people power itong nakakasukang administrasyon, idadaan na lang natin sa tamang proseso sa paghihintay ng eleksyon sa 2028. Pero kahit tayong taong bayan na nirerespeto natin si BBM na presidente siya ngayon, so naghihintay tayong mag-expire ng kanyang pagka-presidency, nakakagalit pa rin eh. Kasi yung gusto nating maging presidente sa 2028 ay gusto pa nilang pilayan, which is si BP Sara yan. Okay? So kaya nga ito mga videos na ito na ipinapakita ko sa inyo ngayon, may relevant po ito sa pang-araw-araw nating panonood at awareness. Okay? Mamaya ipapakita ko yan kasi grabe na po. Talagang makikita mo doon sa mga motoristang rallyista na galit talaga, parang dinidibdib talaga nila yung kahirapan na nararanasan nila ngayon. Okay? Yan, ipapakita rin natin. At eto po, no, pag-usapan din natin kaunti itong si Congressman Garin na parang lumalala yung pagkapasaway niya ngayon. Binabanata niya si VP Sara. Okay? Na hindi naman hindi naman nang si VP Sara sa kanya. Ewan ko ba kung anong trip nitong babaeng ito na para bang talagang kinakampihan niya itong mga prosecutors. Tapos ang mga banat niya wala sa hulog. Atin rin yung i-discuss natin yan. Okay? Pero bago ang lahat guys, paki-like, paki-share muna sa mga nanonood ngayon dito sa Donmar TV. You are watching right now, like and share. Pindutin nyo na, like and share. Para tataas yung reach natin, di ba? At sa mga hindi pa nakasubscribe and this is your first time o lagi kayong nanonood dito na hindi pa kayo nakasubscribe at unti-unti na kayong nahawa sa mukha ko, ayan, mag-subscribe na. Mag-subscribe na po kayo kasi mahalaga yan. Kasi hindi nyo na kailangang i-search ang Donmar TV kung anong pinakabago kong in-upload, kundi kusa na yang mag-notify sa inyong mga cellphones. Kaya libre lang yan. Updated kayo kapag nakasubscribe kayo sa akin. Okay? Yan, nakasubscribe na ba? So, babawi ako ngayong araw na ito sa mga laging nakaabang sa comment section at laging nanonood, i-shoutout ko kayo. Ayan, Julia Sugiyama, itong ating kaibigan na laging nanonood dito. Good day po, Sir Donmar TV. Always watching here in Japan. Ayan, maraming mga taga-Japan nanonood dito. Sa mga kababayan natin dyan sa Japan, hello po sa inyo. Ingat-ingat po kayo dyan. Okay? Mazlan Alviar, buenos dias, Donmar TV, watching from Malaysia. Ayan, sa mga kababayan natin dyan sa Malaysia, hello po sa inyo. Hi, ingat-ingat po kayo dyan. God bless you. Ingat po kayo sa mga trabaho nyo. Ayan, headed by Mazlan Alviar. Welcome to Donmar TV. Happiness Altea, ayan, good morning, watching in Davao. Mabuhay ka, Donmar. Ayan, Happiness Altea, sana happy ka lang always. Nasa pangalan mo na, happiness. Yan, ang gusto ko mga pangalan. Positive na positive ka agad, di ba? Gregoria Moreno, magandang umaga, Donmar. Watching from Kuwait. Mananaig talaga ang walang kasalanan, Donmar. God bless us all. Ayan, mananaig si VP Sara at lahat ng mga kaalyado ni VP Sara na nakakulong ngayon ay mananaig, di ba?
Mananaig ang katotohanan. Gregoria, maraming salamat. Welcome to Donmar TV. Needs leads. Needs leads. Yan. Tama yung pag-pronounce ko. Needs leads. Magandang umaga po, Donmar TV. Replay na lang po ako. Ayan. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Ingat-ingat po kayo dyan. Patuloy lang ang panunood natin. Kung wala tayong ginagawa o kung meron man tayong ginagawa, pwede nyong i-play itong mga videos ko tapos makinig lang kayo, di ba? Dahil dyan, sa mga naglalaba, na mga nanonood lang ng mga kung ano-anong mga magazine, yung kung nagtatrapo ka ng flower base dyan, o naggugonsilyo ka ba dyan, makinig lang kayo. I-play nyo lang yung video na ito, okay? Makinig lang kayo. Heto po, unahin muna natin itong sigarin kasi, parang kailangan na nating banatan itong mga taong wala sa hulog. Ito, pakinggan ninyo. Yung mga Duterte ba naging bad influence sa mga Pilipino dahil Isa rin naman itong mga reporter. Yung mga Duterte rin naman. Wala na ba kayong topic? Duterte na lang lahat? Di ba? Sila, ito yung tanong. Donmar, bakit lagi nilang binabanatan ang mga Duterte? Mamidya man o itong mga kalaban? Kasi malakas ang mga Duterte. Yan lang po ang answer dyan. Hindi mo babanatan ang isang politician na hindi malakas. Tingnan nyo ngayon. Binabanatan ba si Leni Robredo? Wala, hindi na namin binabanatan. Di ba? Binabanatan ba sino pa ba yung mga binabanatan dati? Di ba? Yung mga natatalo. Hindi na binabanatan kasi alam natin, mahina na at wala ng pag-asa makabalik sa politika. Sila ngayon, binabanatan mga Duterte, lahat na ng topic Duterte, lahat ng mga kasalanan na mag-a-appear dito sa bansang ito, Duterte ang may kasalanan. Doon nga, ewan ko lang, kung saang lugar yun, no? Nakita ko parang nasira yung isang, doon, spalted road na parang nabiyak doon yung spalted roads. Hindi ko lang alam kung dahil ba yun sa bagyo? Sabi doon sa mga comment section, dahil daw round kay Duterte. Naku po, Duterte na lang lahat. Ito, wala pa rin. Nagpapa-presscon, binabanatan, Duterte. Ayan, yung mga crocs. Ang grupo ng mga itong Ridon, itong si Jackie Chan at itong si Garin. Ito, pasimpleng binabanatan si BP Sara. dun sa kanilang ina-act, parang nakukuha na ng mga Pilipino, nagiging marahas na rin sila? Siguro, let us not point at specific personalities. Pero sabihin na lang natin na nung nakaraang administrasyon, tila naging normal. Hindi raw niya babanggitin ang specific person. Pero nakaraang administrasyon, sino yung nakaraang administrasyon? Si Duterte. Di pa simple rin. Di ba? Ito yung isa ring bangag na politician itong si Garin yung bang makapuna ka sa isang politician, akala mo naman wala kang issue. Kumusta nating dinbak siya? Yun, nagtatanong lang tayo kumusta naman dinbak siya natin dyan? Yung character assassination, yung fake news. Hindi lang naman sa dating administrasyon, hanggang ngayon. Hanggang noong panahon pa ni Pinoy, meron talagang character assassination. And at the same time, yung pagbabanta. Yung panahon ng mga dilawan, kayo. Yung panahon ni Pinoy, anong ginawa ninyo kay Binay doon dati? 'Di ba? Kasi natatakot silang mananalo si Binay nung panahon ni Pinoy. Pero talagang anong tawag doon? Dinidismantle na. While he is the vice president at that time, si Binay, dinidismantle na nila kaagad. Yan rin ang ginagawa nila ngayon kay VP Sara. Ang problema lang, ang kaibahan lang, hindi nila basta-basta magiba si VP Sara. Dahil ang pundasyon po ni VP Sara, taong bayan. And when this happens, nagkakaroon kasi ng kultura na yung hindi tama ay napapaniwala ang tama.
And kaya nga dito sa diskusyon ng impeachment trial, ipinapakita na ang pagbabanta ay mali. Lalo't lalo na ang pagbabanta ay pagpatay sa isang pamilya, isang tao, or kung sino bang opisyal. Ibalik natin. Kung titingnan natin yung Ang pinatutukulan niya dyan na nagbabanta si BP Sara. Ma'am, very unfair ka naman garin. Bakit ba nagbabanta si BP Sara? In the first place, hindi naman talaga nagbabanta. Okay? Ang kay BP Sara, no? Kawawa nga si BP Sara Kasi ang focus ninyo, yung sinabi niya. Hindi nyo finocus bakit niya nasabi yun. Si BP Sara ang binabantaan, hindi siya nagbabanta. Anong klaseng utak yan? May banta sa kanyang buhay, si BP Sara. Okay? Kaya nga tinatakot niya ng ganun para hindi siya magurgur. Yan ang problema sa inyo. Dahil kalaban nyo sa politika, hindi nyo na pinakikinggan ang konteksto ng kanyang mga ginagawa. Kanyang sinasabi. Bakit nagkaroon siya ng ganong statement? Unfair nga Siya yung binabantaan, si BP Sara. Siya pa yung ngayon ang nasa doon kinasuhan impeachment trial. Di ba? Siya yung binabantaan. Nasabi niya yun dahil binabantaan siya. nakaraang 3 araw, the video was not refuted. Napatunayang hindi Ako pa sa'yo, Garin, ano ka? Scheduling siguro ito mga congressman ito, no? Na ikaw yung babanat sa press con sa susunod. Hindi nila titigilan. Every week, meron silang press con na bumabanat sa Duterte. Parang scheduling sila. Iba-ibang congressman. ay napatunayang hindi manipulated, napatunayang hindi lang once, more than once ang pagbanta sa buhay ng Pangulo at sa pamilya niya at sa iba pang mga Bakit noon, nung panahon ni former President Duterte, mas marami pagang banta si former President Duterte dati. Pero hindi ka makarinig ng reklamo. Never nagreklamo ang mga Duterte sa mga banta. opisyal ng ating bansa. Kung hindi natin tutuldukan ang issue na ito, ay aakalain ng mga kabataan na natural lang ang pagbanta ng Hoy, pagpapatay. Garin, wag mong gamitin ang mga kabataan, ha? Wag mong gamitin ang mga kabataan para lang ma-emphasize yung point mo, para ma-discredit si BP Sara. Wag mong gamitin ang kabataan. Kaya ibalik natin. Siguro, sa pananaw ng iba, normal ito. Pero hindi And no justification. Ang iba sabi, freedom of expression. Nakita natin dun sa defense panel. Ang iba sinasabi nila, hindi Ginalit nyo Naku, nakakatakot yun. Kasi kapag official ka, Ang galing niya, ang galing talagang mag-brainwash sa taong bayan na para magmukhang mabigat yung sinabi ni BP Sara. Ang galing. Pero ang problema sa'yo, Garin, hindi na kami maniniwala dyan. Taong bayan, pagod na sa administrasyong ito. Pagod na sa mga congressman na kagaya mo. Okay? tapos galitin ka, papatay ka kaagad ng tao. That is something that we should not. That is something that we should refute. Ang OA. Ang OA ng... It is something. OA mo. Eto. Panoorin natin itong isang palitan ng salita ng motorista, rallyista at mga pulis. Ganito na po kagalit ang taong bayan. Ano nga violence pati Ano niya? pumasok? Rally to rally. Kaya nga, sir, may permit na kayo para mag-rally. Patingin po ako. Kailangan ng permit ngayon na sinabi yung action. Kung kailangan ng permit, hinulin nyo sila. Bakit kami kailangan ng Gusto permit? nyo, sir. Kung gusto nyo po Bakit kami kailangan ng permit? Sila hindi. Sige, sir. Sige po. Ano bang batas? Selective. Walang... Bakit pwede sila? Bakit kami hindi pwede? Pwede kayo mag-rally, sir. Patingin ako ng ano nyo po. Ano? Ng permit nyo para mag-rally kayo. Bakit sila? Hiningan nyo ng permit? Hindi! Kaya nga, sir. National Team of Rally, lahat kami na magrarally. Ng ano nyo. Kapag dito magagawa sentro, national walang permit. Sige po.
Hindi po kayo may Kami nagrarally, kailangan nyo ng permit. Pero ang pagnanakaw, walang permit. May permit ba ang pagnanakaw? Wala. May permit ba ang pagnanakaw? Wala. Kung ako ninakawan, ikaw din. Kayo din. Lahat kayo ninakawan. Tapos hihingan nyo kanila ng permit. Mga putang ina ninyo. Walang permit sa pagnanakaw. Kami lahat ng ayos, lahat ng kita namin kinukuha ng tax. Kayo din. Tapos pinaprotektahan ninyo ang mga magnanakaw. Tangina. Correct. Hingin mo ako ngayon ng permit. Susunod ako sa batas. Na nagpapasunod ng batas ang presidente mismo magnanakaw. Putang ina permit yan. Sabihin mo sa akin ngayon violation. Wala kang masabing violation sa kanya. Alam ninyo, walang violation. Ang Di ba? Tingnan nyo yung mga mukha ng mga polis. Parang na-realize rin nila eh. Pero wala silang magagawa, trabaho nila eh. violate mismo ang gobyerno. O, pumasok ako. pumunta niyo, sir. Bakit hindi ako pwede pumasok? Wala violation. Pwede pong tumawid ko, sir. Subukan niyo pong tumawid, sir. Actually, mga ano pala ito eh, mga food panda mga drivers. Ayun, no? Kasi may ano eh. I'm not so sure ha, pero naka-pink sila. Food panda yung mga nakatatak sa kanilang mga bag sa likod at yung mga t-shirt, yung mga long sleeves nila. So yan po ha. Ganun po kagalit ang sambayan ng Pilipino ngayon. Heto pa, rally, no? Ng isang lugar kung saan nandoon si Attorney Rowena Guanzon. Trending ito ngayon ha. Itong banat ni Attorney Rowena Guanzon sa isang rally. Pakinggan ninyo. Sinungaling sila. Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta. Nauna pa ninyong pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Nasaan naman ang ustisya dyan? Nasaan naman ang katarungan dyan? Mula ngayon, kayo mga pobre, isirox nyo na lang ang manok. Wala kayong ulamin, isirox nyo ang galunggong. Kasi sabi naman ng abogado nila, ay yan ay original na rin. Ano kaya kung ipasirox ko yung galunggong at ipalamon ko sa'yo? Masarap kaya yun? Walang patis? Ayan ha. Ito. Ikaw, BBM, ikaw tumanggap ka ng milyon-milyong pisong donasyon sa kampanya mo mula sa 2 construction companies. Bakit ikaw hindi pinaplunder? Bakit Correct. si Senator Marcoleta plunder na yun ay campaign funds? Eh kung plunder yun, dapat lahat ng mga congressman dyan na sobra na 50 million yung kanilang diniklara sa Comelec, dapat sila din lahat ay plunder? Sinungaling sila. Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta. BBM, hindi kami bangag. Alam namin na si Bunoan, kunyari isi-state witness mo para mapagtakpan lamang ang mga galamay mo sa tabi mo.
Hindi kami bangag. Alam namin dito ang punot dulo ng lahat ng kasakiman ng pagnanakaw sa flood control funds ay nanggaling mismo sa kamay mo dahil ikaw ang pumirma. Ikaw ang pumirma ng budget na pinakarumbaldumal na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ikaw, BBM, ang pumirma. At hindi kami bangag para hindi namin malaman na alam na ng lahat na ang sinasabi ni Saldico ay totoo, na siya ay nag-insertion kayo ng 100 billion dyan sa flood control at ang 25 billion na sinasabi ni Saldico ay hinatid niya mismo sa bahay mo, BBM. Ngayon, sino ang mananagot sa flood control? Nauna pa ninyong pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Nasaan naman ang ustisya dyan? Nasaan naman ang katarungan dyan? BBM, hindi kami bangag. Hindi kami bangag para hindi namin alam na ang huling pagtistigo ng mga 18 na Marines kay Senator Marcoleta at kay Senator Pia Cayetano nandun sa testimony nila na naghatid din sila ng pera doon sa Ilocos Norte. Ang pinapanigan mo ay ang malalapit sa iyo. Kaya si Bunuan gagawin nilang state witness. Meron bang state witness na siya mismo ang pinakamataas na opisyal ng DPWH? Tama ba yun? Tama ba? Gusto lang nila magsabi si Bunuan na si Romualdez ang mastermind para tumigil na tayo lahat. Pwede bang si Romualdez lang ang mastermind? Yun ang mga tinutukoy ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon investigation. Kung kaya pinatigil, kaya nila inagaw ang Senate presidency para tumigil si Senator Marcoleta ng kakaimbestiga kung sino ba talaga ang mga hinatiran ng pera ng mga bodyguard ni Saldico. At sinabi nila, naghatid din sila. Sinabi nila, nasa news yan, naghatid din sila ng pera. Si Saldico mismo ang nagsabi sa kanyang video, naghatid siya ng pera, 25 billion kay BBM. Ang sagot lang ni BBM sa atin, nung sinabihan siya na nagrarally tayo, sabi niya, they can rally. Bangagang puta. Sa kasaysayan ng Pilipinas, kasama na yung ama niya na diktador. Ito lang ang first time na ang Presidente Bongbong Marcos ay minus 27 ang grado. Pero kung makapunta sa Canada, parang akala mo, winner! Akala mo parang walang nagugutom sa inyo. Para bang totoo na guni-guni lang natin lahat na 2.5 million na Pilipino ang walang trabaho? Maliban dyan, 15 million ang underemployed o part-time lang ang trabaho. BBM, hindi kami bangag. Gutom na kami. Gutom na kami. Nagugutom na milyong-milyong Pilipino na pobre. Ang sinasabi ni BBM, oh, look at me. I am president of an upper middle class country, sabi ng World Bank. Gago! Hindi ka ba naman bobo, naniwala ka dyan dahil
wala kang alam, di ka nga nag-graduate sa college eh. BBM, baka hindi mo alam. Pero kami, hindi kami bangag, kaya alam namin na yung upper middle class na yan, na klasifikasyon ng World Bank, ang ibig sabihin lamang yan ay dahil niloloko nyo kami, dahil ang ginawa nyo batayan sa pagsuma-suma total ay gross national income. Ang income ng buong Pilipino. Eh syempre, ang dami namang oligarko. Ang dami namang mayayaman. Kaya hindi nabibilang yung nagugutom. O kaya sa gross national income, upper middle class na daw kayo. Ikaw kaya, bakit ka nakapaa? Upper middle class ka ba, bata? Nakapaa ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nakapag-aral. Mataas pa rin ang presyo ng pagkain. Simula lang umaupo sa 2022, mataas ang bigas, mataas ang galunggong, pati gulay hindi mo na kayang bilhin. Mula ngayon, kayo mga pobre, i-Xerox nyo na lang ang manok. Wala kayong ulamin, i-Xerox nyo ang galunggong. Kasi sabi naman ng abogado nila, ay yan ay original na rin. Ano kaya kung ipasirox ko yung galunggong at ipalamon ko sa'yo? Masarap kaya yun? Walang patis? Walang suka? Yan na ang sitwasyon natin mga pobreng Pilipino dahil sa 4 na taon na si BBM ang presidente, wala siyang ginawang mabuti. Pagkos ang ginawa niya ay hinayaan niya magnakaw na magnakaw. Magnakaw na magnakaw. Ang mga taong napakapalibot sa kanya. Hindi kami bangag BBM. Ang ibig sabihin ng upper middle class status ng World Bank ay itataas nila ang interes sa utang. Sasabihin ng World Bank, upper middle class ka na pala ngayon eh. Mataas naman pala ang gross national income mo, eh di tataasan natin yung interest ng utang ng mga Pilipino. Hayop ka! Hindi mo na inisip ang mga taong nagugutom. Ikaw, flex-flex ka pa, upper middle class. Animal, walay batasan, way huya. Way huya, yuti kagwang. Anak ng kagwang. Saan ka ba kita ng presidente na proud pa siya? Nagsabi na, uy, yumayaman na pala ang mga Pilipino dahil ako ang presidente ninyo. Ito ang kasinungalingan na pinapakain niya sa atin. Dahil dito sa sinasabi niya na upper middle class income na tayo ay hindi na magpapautang yung iba. Ay salamat, hindi na siya pautangin. Kasi sasabihin ng Korea, number 1, di kita pautangin kasi kinukurakot mo lang. Number 2, hindi na kita pautangin kasi hindi mo na kailangan. Kasi upper middle class income na mga Pilipino. O di ka ba naman gago? Utang ka ng utang na loob. Kami nagbabayad. Pati ang batang walang salawal at walang sapatos, tsinelas dyan, 165,000 na ang utang niya ngayon na babayaran niya. Hindi pa siya nagtatrabaho, sanggol pa lang siya. Ang utang niya ay 165,000 pesos na. At ano ang mangyayari sa mga bata na pinapaaral natin? Na nangungutang mga magulang, halos hindi na kumakain sa trabaho. Hindi na kumakain, wala nang merienda para lang may baon ng mga bata. After 2 years, bago malis si Bongbong Marcos, wala nang trabaho. Yan na ang pinakamasaklap na ating haharapin sa 2028 kung bakit ang eleksyon na yan ay napaka-importante sa future ng ating mga anak at mga apo.
Wala ng trabaho. Ang foreign direct investment, bagsak. Edukasyon, bagsak. Turismo, bagsak. Ang umaakyat lang ay ang travel allowance ni BBM. Ngayon, Grabe, sasabihin niya sa atin, I want to leave a legacy. Ha? Grabe yung point niya. Anong legacy iniiwan mo sa amin, BBM? Yung utang mo na halos 19 trillion pesos na. Na pag isinulat ko yung numero dito, ay abot na dun. Sa punong kahoy yung zero ng trillion peso na utang mo. Bali wala sa'yo na ang mga tao ay hirap na, gutom na, wala ka pa rin magagawang trabaho dahil wala nang tiwala sa'yo ang mga negosyante. Wala na kaming tiwala sa'yo. Kung kaya ang trust rating mo, BBM, ay minus 27. Mula sa minus 14, ngayon ay minus 27. Ang ibang presidente, habang tumatagal sa pwesto, pataas ng pataas ang approval rating. Si BBM, pabanga ng pabanga. Yan ang problema, mga kababayan, kung sa simula pa lamang ay pinlanuhan na nila tayo, nananakawan nila tayo. Lahat ng ito, mga pangyayari ito, ay dahil gusto lang nilang pagtakpan kung sino man na magnanakaw. Yung mga congressman dyan sa House of Representatives, tumayo kayo rito sa luneta. Magpaaraw kayo between 12 to 1 o'clock. Sumigaw kayo dyan na hindi kayo magnanakaw. Hindi kayo ever nagnakaw. Siguro 5 lang sa inyo ang makakatayo dyan. Huwag kayong magsinungaling sa amin. Kasi alam namin ang mga ginagawa nyo dyan. Simula noon pa, noon nakaupo si BBM, ay talagang pinanuhan nyo na ni Martin Romualdez itong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya tingnan nyo naman, anong sabi na naman ngayon nila, ng mga congressman? Hindi lamang si Senator Marcoleta, kundi lahat na mga nagsusuporta kay Senator Marcoleta at kay BP Sara, dapat ay arestuhin din natin. Anak kayo ng mga adik. Ibig mo sabihin, hindi na kami pwede magsalita dito? Hindi na kami pwede magsabi na bagag itong administrasyon na ito? Lahat kami na hindi sumasangayon sa pagnanakaw nyo, ipapa-aresto nyo? Ano kayo? Ano tingin nyo kay BBM? Hari? Dahil sa ibang bansa nung araw, kagaya ng Thailand, ay may batas na pag ang hari ay tiningnan mo lang sa mata o kaya ay pinagsalitaan mo, ikaw ay pupugutan o papatayin. Walang hari sa Pilipinas dahil itong demokrasya natin ay pinanalo ng ating mga ninuno sa dugo, pawis at sakripisyo nila para ano? Para ang mga BBM gang ay malaya sa pagnanakaw na hindi na natin sila pwedeng murahin. Bakit nagrereklamo si Auntie Claire na dapat daw imbestigahan ng Department of Foreign Affairs ang mga nagsabi sa kanyang pangit ka? Hanggang doon pa sa ibang bansa ng Canada? Hanggang doon pa sisikilin nyo ang freedom of speech sa mga Pilipino? Eh, totoo naman talagang pangit ka! Ang hirap talaga kausapin ng mga ganitong klaseng tao na dahil sa laki ng sweldo nila ay talagang imbes na ang trabaho niya mag-report sa atin kung ano na nagawa ng boss niya, ang trabaho niya ay pangungutya
sa lahat ng nag-oposisyon kay BBM, kagaya kay Senator Pia Cayetano. Hingal daw, hinihingal daw. Bakit daw siya hinihingal? Ikaw, Auntie Claire, ba't ang baho ng hininga mo? Lahat ng ito, mga kababayan, lahat ng pagsisikil sa atin na oposisyon sa BBM administration dahil sa korupsyon, lahat ng ito ay dahilang ayaw nilang managot ang malapit sa kanila. Ayaw nilang managot ang totoong mastermind. Kaya pinakulong nila si Senator Marcoleta dahil hindi siya titigil sa pag-iimbestiga at pag-uusig habang siya ay senador. At sa palagay nyo kaya, nasira nila ang pananampalataya ni Senator Marcoleta sa Diyos? Bagkos lumalakas ang kanyang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Dahil alam niya na sa Biblia, pag tayo ay pinipersecute, in the name of truth, God is with us. If God is with us, who can be against us? Kaya magpakatatag kayo. Pasalamat kami sa inyo. At si Congressman Paulo Marcoleta ay andito na kahit umuulan, bumabagyo. Ako, may ubo, galing pa ako sa labas ng Maynila. Sabi ko, kung kaya nilang magpakaulan dyan, dapat mas kaya ko dahil sila, nanggagaling ko sila kung saan-saan. Kaya kami, nagkikiisa sa inyo, nagpapasalamat sa inyo. Ang hiling lamang po namin, ipanalangin niyo si Senator Rodante Marcoleta na maging matatag ang kanyang faith at pananampalataya sa mahal na Panginoon. Ipanalangin natin na ang mga kampon ni Satanas ay matali na ang kanilang mga kamay at masara ang kanilang mga bibig. Sana huwag kayong magsawa. Kung bawat Biyernes nandito tayo, magkikita tayo dito. Hindi tayo aatras. Hindi tayo aatras. Hindi tayo aatras. Dahil hindi tayo bagag. Si BBM ang bagag. Kailangan malaman ng ibang bansa na nagpoprotesta ang mga Pilipino dito bawat linggo. Dapat malaman nila para habang si BBM ay naglalamierda sa ibang bansa, alam ng mga opisyalis ng ibang bansa na ang Pilipinong pobre ay gutom na gutom na. Gutom na gutom na habang ang ating presidente ay naglalamierda kasama si Auntie Claire. Kung gusto man ni Auntie Claire kasama niya si BBM sa langit, ewan ko lang kung papayag si Lisa Marcos. Kaya mga kababayan, manalig po tayo na may Diyos ang kalibutan. And in the Bible it says, vengeance is mine, said the Lord. Vengeance is mine, said the Lord. Lahat ng pag-uusig nila kay Senator Marcoleta ay may katapusan din. Pero ang mahalaga sa lahat, siya ay pinili pa rin na mag-sacrifice para sa atin, para mapukaw ang damdamin natin, mapukaw ang pag-iisip na natin na itong administrasyon ni BBM ay wala nang dalang kabutihan, puro kasamaan. Worse pa ngayon dahil ang plano nila, ipakulong nila lahat ng mga
nagsusuporta kay Senator Marcoleta at kay VP Sara. Kaya mga kababayan, maraming salamat. Kahit masama ang panahon ay nandito kayo. Iniwan nyo yung mga bahay nyo, mga anak nyo maliliit, para lang po magkita-kita tayo dito. Huwag po kayong magsasawa, manalig po tayo. Magsama-sama po tayo dito, linggong-linggo. Maraming salamat po. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Salamat. Ayan, so klarong-klaro naman yung message ni Attorney Rowena Guanzon. Hirap na ang bayan. Mahal na ang mga bilihing pagkain. Ang dami ng mga Pilipinong walang trabaho. Pero sila, si BBM, nagpasarap. Pati yung mga magnanakaw na mga government officials nagpasarap. Yan po ang mensahe. Simple as that. Kayo mga audience ngayon na mga nanonood, paki-react, ilabas ninyo ang inyong opinion, ang comment ninyo, no? Babasahin natin yan sa comment section. Ano na ba talaga ang nangyayari sa bansa natin? Okay? Paki-like, paki-share sa mga nanonood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.